Alam mo, mahirap talagang hanapin ang one great love na yan kung di pa sang-ayon ng tadhana sa panahong nais mo lang maging masaya. Minsan kasi, baka hindi ka pa handa kaya di pa dumadating ang tamang tao para sa'yo. Kaya huwag kang mainip maghintay. Kasi sa tamang panahon, darating sa'yo ang tadhanang magbibigay ngiti at ligaya sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Kasi naman, kakayanin ko ba yun? Parang hindi ata. Nakakatakot talaga. Sana naman magbagong isip ni Axel. Kasi kung matutuloy ang plano niya, sa tingin ko, katapusan ko na talaga. Kaya ito, naligo na muna ako. Sabi dun sa napanood kong tutorial, kailangan daw maligo at maglinis. Kaya ito, matapos makaligo, baala na talaga. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, hala, si Axel, ready na kaagad. Nakaiga na siya sa kama tapos akala mo itanod. Kasi naman, yung batutang hawak niya, aba, parang gustong ipalo sa akin. Naku naman, wala na yata talaga akong kawala. Kaya ito, nilako na yung pinto. At ito, naupo muna ako sa kama habang pinagmamasdan si Axel na parang lechon na napakasarap. Kulay lechon kasi. Kurt, gusto ko maliwanag ha. Axel, ayoko. Nahiya ako. Kurt, ngayon ka pa mahiya napakatagal na nating ginagawa yung ganito. Axel, syempre iba yung ngayon. Natatakot na ako Huwag na lang natin gawin. Kurt, ano ka ba? Bakit ka matatakot Mahal kita. Kaya lahat ng ginagawa ko para maging masaya tayo. Axel, hindi ko kaya. Kurt, alam mo, para di ka matakot, di ka dito. Manood muna tayo ng gagawin natin. Kaya ito, nahiga na muna ako sa tabi ni Axel. Tapos ito, may pinanood kaming video. At aba, grabe naman. Ewan ko ba? Pero parang masaya yung nasa video habang inaararo ang lupain. Nakangiti kasi tapos sobrang saya. Kaya nung matapos ang video, eto, napangiti na lang talaga ako. Kurt, okay ka na? Tingnan mo, di naman nasaktan yung nasa video. Oo, okay na. Sige, payag na ako. Kaya ito, naging halimaw bigla si Axel. Halimaw sa kama, nakaala mo'y gutom na gutom. Tapos ewan ko ba kung anong nangyayari. Basta, masaya at tila ba wala na makakapigil sa pwedeng mangyari sa gabing to. At ang sandaling pinakahintay ni Axel, ewan ko ba kung anong ginagawa niya. Kasi habang nakahiga ako na nakataas ang mga paa, para siyang doktor na kinakalikot ng daliri yung ooperahan niya. Gagi talaga, nakikiliti ako. Tapos yung mga ngiti ni Axel sobrang saya. Magkatitigan lang talaga kami nung bigla akong may maramdaman.
Parang may malamig doon sa operahan ni Axel. Tapos yung mga ngiti ko biglang napalitan ng hindi ko maintindihan pakiramdam. Nanlaki ang mga mata ko at di ko maintindihan kung saan ako hahawak. Kasi naman, ramdam na ramdam ko kung paanong tila ba nawawasak ang kinabukasan ko. At yung kirot, grabe. Sobrang sakit na kahit gusto kong sumigaw, di ko magawa kasi tinakpan ni Axel ng kamay niya yung bibig ko. At sa sandaling to, wala na akong nagawa. Tiniis ko ang kirot habang si Axel naman animoy nakikipaglaban sa digmaan. Ipinikit ko yung mga mata ko, tiniis ko yung kirot. Subalit sa paglipas ng mga sandali, ala, bakit ganito? Parang kakaiba na yung nararamdaman ko. Napapangiti na ako sa bawat hagod sa labang matagal na hinintay ni Axel. Tapos, nagulat na lang ako sa sarili ko nung sabihin ko ang salitang, sige pa. At aba, si Axel lalong naging masigasig sa pag-aararo ng bukirin. Grabe. Para akong nalulunod sa kakaibang pakiramdam. At eto, akala ko tapos na. Tumigil na kasi si Axel. Kurt, tumalikod ka. Wika niya kaya agad naman akong dumapa. Tapos eto na naman. Halos magiba yung papag niya. Hanggang sa pinatagilid ako, pinatayo, tapos ewan ko ba kung bakit sumusunod lang ako sa bawat utos ni Axel. Tapos pinaupo niya pa ako para ako nangangabay sa bukid. At ang pinakahuli, nahiga ako at magkayakap naming sinulit ang sandaling ibinuhos niya ang tila ba huling lakas niya sa kaloob-looban ko. Sa wakas, natapos na at mukhang naubos ang lakas ni Axel dahil sa hirap ng pag-aararo sa bukid. Di na kasi siya nakagalaw pagkatapos magpaputok sa bagong taon. At eto, magkayakap namin pinagsaluhan ng gabing naging masaya ako. At alam kong naging masaya din si Axel. Nakakatulog na lang din talaga ako pagkatapos namin magtrabaho. At ito nung magising kami. Ala, ang sakit. Kurt, bangon ka na dyan, asawa ko. Wika ni Axel na ito. Inalalayan ako para makatayo kaso naramdaman ko yung hapdi sa may bandang naputukan kagabi. Tapos ito, nangihina ako at ang hirap maglakad. Parang ayaw ko na lang umalis sa kama niya. Parang mas gusto ko na lang na mahiga. Axel, mamaya na ako lalabas. Ang sakit ng katawan ko. Sige Kurt. Ikukuha na lang kita ng pagkain tapos dito na lang tayo kumain. Kaya ito, lumabas na muna si Kurt tapos ako naman ito. May nakita akong maliit na salamin. Kaya ang ginawa ko, naupo ako tapos sinilip ko sa salamin yung naputukan kagabi. Hala, nung makita ko talaga, natakot ako. Puro sugat, parang nawasak. Kaya palang sakit. Naku, ayoko na. Di ko na ulitin yun. Kaya naman pagbalik ni Axel sa kwarto, eto. Sinusubuan pa niya ako ng pagkain. Tapos gusto niya makita yung sugat ko. Sabi ko di pwede. Kasi nakakahiyang ipakita yung nawasak sa digmaan. Ay naku talaga. Ayoko na.
Di ko na ulitin yun. Kurt, yung nalunod daw dyan sa dagat, buhay pa daw kaso natutulog. Hindi pa daw nagigising. Nasaan daw, Axel? Saang ospital? Alam ko kung saan, Kurt. Malapit sa dormitoryo ni Aling Yoli. Pagbalik natin bukas, puntahan kaagad natin. Tama si Kurt. Pupuntahan namin yung nalunod, kawawa naman. Tapos, dadalahin namin yung singsing, baka kasi kaya nagpakita sa amin. Kasi kami yung pwedeng makatulong sa kanya. Kaya lang, kinabahan ako bigla kasi naman si Axel. Akala ko, lalabas siya ng kwarto. Kaso nagkamali ako. Isinara niya kasi yung pinto tapos nilak niya. At aba, ang batuta ni Kapitan ayun, inilabas niya. Naku, ayoko na talaga.